Naku, ang saya talaga pag walang pasok. Tarara! Aray, naku po, naku, nasugatan ako. Hala, lagot. Sabi ng lolo ko, pag mahal na araw, bawal daw magkasugat. Ha? Bawal magkasugat? Eh bakit naman? Hi, ako nga pala si Ate Kat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kwentong Mahal na Araw. Nalalapit na naman ang mahal na araw. Naaalala ko na naman ang mga bawal at pamahiin ng bata pa ako. Ang number one ay bawal daw ang masugatan. Apo, dapat kapag mahal na araw, huwag kang masusugatan ha. Bakit lolo? Ano pong mangyayari sa akin? Matagal gagaling ang sukat mo. At dahil patay si Kristo, marami masasamang elemento ang kumakalat sa paligid na pwede pumasok sa sukat mo at sasabi sa katawang lupa mo. At talagang paniwalang paniwala ako noon. At ang pangalawa ay bawal daw ang mag-ingay. Di mo ko maabutan. Talaga naman. Sabi ko, huwag kayo maingay, di ba? Hala, lagot. Nagalit na naman si mama. Ikaw kasi. Di pa, ang sabi ko, huwag kayong maingay, lalo ngayong Biyernes Santo. Dapat tayo ay magninay-ninay, di ba? Okay? Opo, mama. Sorry na po. At yun na nga, wala ka namang kasi ibang gagawin nun kundi ang maglaro. Kasi pag manonood ka sa TV, wala namang palabas kahit sa anong channel. Kaya ang gagawin ko, magdodrawing na lang ako para malibang ako. At ang pangatlo ay, bawal na daw maligo kapag alas 3 na ng hapon ng Biyernes Santo. Aba bunso, ba't hindi ka pa naliligo? Mag-aalas 3 na oh. Mabilis lang naman po ako maligo mama eh. Aba naku, yung mga kapatid mo tapos nang maligo ah. Sabi kasi na matatanda, alas 3 daw ng hapon patay na si Kristo at pag naligo ka, mamalasin ka daw sa buhay. Opo mama, maliligo na po. Ayoko po kayong malasin. At ang pang-apat ay bawal daw kumain ng karne o baboy. Mama, ano pong ulam natin? Sinabawang gulay at isda. Bakit? Ha? Isda at gulay na naman po? O bakit naman? Kasi po mama, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Sabado na po ulit ngayon. Gulay at isda pa rin ang ulam natin. Ang sabi kasi ng matatanda noon, ipinagbabawal ang pagkain ng karning baboy bilang bahagi ng pagninilay-nilay at pag-aayuno at ang pag-iwas sa pagkain ng mayaman tulad ng karne ay nagpapakita ng pagsisi at paggalang sa sakripisyo ni Jesus. At ayun nga, paborito ko ang karning baboy eh. Pero sumunod pa rin ako sa mama ko noon. Ang bait kong bata, di ba? Ang panglima ay ang alay lakad at ang bisita iglesia. Alay lakad, ito yung tawag sa gawain ng mga tao kung saan sila naglalakad sama-sama patungo sa isang lugar bilang pag-aayuno. At sa Antipolo ang kalimitan na pinupuntahan noon. At ang iba naman ay isinasagawa ang bisita iglesia kung saan napupunta sila sa 7 hanggang 14 na simbahan para magdasal at alalahanin ang sakripisyo ni Kristo. At ang pang-anim ay ang pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay. Bunso, aba bumangon ka na dyan para maabutan natin ang salubong sa simbahan. Bangon na. Opo, mama. Ang linggo ng pagkabuhay ay kilala din sa tawag na Pasko ng Pagkabuhay ay ang araw na ginugunita ng mga Kristiyano ang muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ito rin ang sentro ng kaganapan sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, hindi ko alam kung may mga gumagawa pa rin ng mga bagay na ito. Pero ako, ibabahagi ko to sa aking anak. Kasi bilang Kristiyano, dapat alalahanin natin ang mga kaugalian at tradisyon na namana natin pa sa ating mga ninuno. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe mo naman ako at paki-like and share na rin ang aking mga videos. Thank you very much. Bye-bye!